good afternoon. I'm back. It's your Mama Sam para sa ating chika update ngayong hapon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, kita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Napakaganda pa din. Charot! So, ito na nga. Pag-uusapan natin ngayon, nangunguna pa rin. Yes! Nangunguna pa rin, syempre, ang ating pambato na si Bea Milan Windorski sa mga prediction ngayon sa social media. So, ilang buwan na nga lang ay magaganap na ang Miss Universe, pero nakakatuwang isipin dahil nakikita ng iba't ibang platform ang beauty ng ating pambato na si Bea Milan Windorski. And then, of course, I'm so excited dahil ayun nga, talaga namang umaarangkada, umaariba at tumutodo ang ating pambato. So sa ngayon ay naghahanda na siya para sa laban niya, syempre sa darating na Miss Universe. At eto na nga, syempre, excited tayong lahat. Ang sabi nung kadamihan ay nako, mananalo kaya siya Miss Universe. Ako para sa akin na kay Bea Milan Windorski na yan, pero yung nakikita siya sa prediction ng mga iba't ibang klase ng platform na alam mo yon na talagang naniniwala sa galing, ganda at merong lakas ang ating pambato sa Miss Universe. Aba, panalo na yan. Huwag mong isnawin yan dahil iba yan, di ba? So, yun. So, para sa akin, totoo naman, iba talaga ang ganda, galing ng ating pambato na si Bea Milan. At naniniwala ako na kakayanin niya talagang sumabay sa lahat ng mga candidates na nagkukumpit dito sa Miss Universe. And then, sa ngayon, naghahanda ang ating pambato ng todo-todo dahil gusto nga nilang masiguro na, alam mo yon, makuha niya ang corona. So, natutuwa ako kasi consistent talaga siya pagdating sa mga prediction ngayon. Siya pa rin ang number one kahit may mga dumarating ng mga candidates. Dumating na si Venezuela, dumating na si Puerto Rico, dumating na si Costa Rica, si Peru. Pero si Bea Milan Windorski pa din ang nakikita nilang winner. Pero sabing ganun ako, maghanda si Bea Milan sa mga kandidata pang darating dahil marami pang mga magaganda at much better pa daw kesa sa kanya. So sino kaya to? Si Spain? Nako, isa din niya sa mga inaabangan natin na makoronahan dito sa Miss Universe Spain dahil medyo malakas nga ang laban yan. And then, bukod kay Miss Universe Spain, syempre inaabangan din natin yung mga iba pang mga kandidata from Africa, from Europe, o diba? And then, I'm happy dahil, alam mo yun, natutuwa ako na nakikita nila yung ating pambato na pwede talagang kumabog sa Miss Universe. Kaya I'm so excited. Tapos ang pinakamaganda pa, ngayon pa lang, talaga nakikita mo naman, naghahanda na ang pambato natin ng todo-todo. Diyos ko naman, talagang ginagalingan na, no? Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo, aarangkada nga ba talaga ang pambato natin? At pwede nga ba talaga siyang manalo ng Miss Universe? Ako sa nakikita ko, yes, pwede talaga. At hindi imposible na mapunta sa kanya ang corona ng Miss Universe ngayong taon na to. At magtiwala lang tayo sa papakita ni Bea Milan Windorski. Malay naman natin, di ba? So, yan. So, tuloy-tuloy lang ang laban at tiwala ang kailangan natin ibigay sa ating pambato at malay mo, di ba? May uwi niya ang ikalimang corona para sa ating bansa. So, yan. So, ano ba yung kailangan pagandaan daw ni Bea Milan Windorski? Actually, sa ngayon, nakikita natin naghahanda siya ng pasarela. Tapos, nakikita natin na kumakabog na rin yung execution niya. Pagdating sa pasarela, medyo nawawala na yung mga paliyad-liyad niyan. Ganon. And then, ayun, looking forward ako na may ipakita dito ni Bea yung kung paano niya ilalaban talaga. And then yung communication skills. So, yun. Actually, magaling naman yung com skills ni Bea. Pero, looking forward pa ako sa more. Di ba? So, yun. Kasi, syempre, dapat may more. Hindi. Pag sumasagot kasi siya, actually, very natural eh. Ang problema ko lang doon ay yung hindi niya talaga na itutumbok. Yung kumbaga parang kung ano yung tanong, dapat yun yung sagot.
Ayun yung hinahanap natin sa kanya. And ayun, sana magawa niya, di ba? Kaya laban lang, di ba? So yun, so medyo matagal-tagal pa naman ang Miss Universe, marami pong pwedeng magbago, pero syempre ang hinihintay natin kay Bea Milan yung kanyang transformation as a candidate. Syempre iba pa rin kapag may transformation. At ayun yung abangan natin. Samantala naman, bukod kay Bea Milan Windorsky, syempre ito nga pinag-uusapan din sa social media, ang laban ng ating Miss Supranational. So sa prediction, medyo naliligwak ang ating pambato sa top list. Kumbaga parang sa top 5 wala siya doon sa mga prediction. At yung latest prediction, ang nilabas ni Adam ay number 1 si Indonesia. Nakakaloka, no? Anyway, ako naman, ayun yung paniniwala ni Adam. Wala naman tayong magagawa doon. Ayun yung gusto niya. So, yon. So, nakikita at paniniwala niya na lumalaban talaga si Indonesia. Pero para sa akin, si Indonesia, may laban in terms of communication skills. Pero pagdating sa ganda, sa totoo lang ha, hindi ko nakikita yung ganda. And then, ayun nga, hindi ko nakikita na siya ang mananalong Miss Supranational for now. Malay natin, pagdating na ng prelim, makita natin na umarangkada. But for now, hindi ko nakikita. Ang daming mga magagandang kandidata. Siyempre, isa na nga dyan si Miss Philippines, di ba? Na nakikita mo naman na lamon niya yung ganda ni Indonesia. Pero bukod din kay Miss Philippines, andyan din si Miss Brazil na pwedeng mag-back to back. At bukod kay Brazil, andyan din syempre yung iba pang kandidata na alam mo yun na pwede pang umarangkada. At ngayon, kung ang nakikita nila ay ito nga si Indonesia, ay dahil siguro may dahilan sila kung bakit yun ang nakikita nilang mananalo. But for me talaga, ewan ko ha, don't get me wrong guys, pero hindi naman ako siguro nagkakamali sa mga sinasabi ko, di ba? So, yun. So, baka for now, mali ako. Pero, sa ngayon, hindi ko pa rin nakikita na talagang mananalo or makukuha nila yung sandwich win. Parang, no, hindi ko nakikita. Ang daming maganda. Pwedeng si India, pwedeng si Philippines, di ba? So, nandoon lang, laban lang. Yung iba nawawalan ng kumpiyansa kay Philippines kasi nga, medyo nakukulangan sila sa eksena, sa ganap. Ako naman, para sa akin, ay okay lang dahil siguro yung time din naman na nakita natin yung mga naglalabasan ng video na para, ano mo yun, na ano sa Philippines ay, ano siya doon, yung tawag dito, may jet lag din, siya pagod. Pero ngayon, nakita ko naman na talagang wow, biglang bumangon na ang kanyang spirit at ayun na, lumalaban na ng bonggang-bongga ang lola mo. Maganda ang mga styling ni Miss Katrina Ligado at talagang masasabi ko, in fairness din sa nag-prepare sa kanya, talagang pinaghandaan din naman talaga ng bonggang-bongga, in fairness. So maganda yung nakikita natin preparasyon na ginawa nila at ayun, so I'm so excited na dahil mas tumatagal ang pageant, mas kumakabog ang lola mo, di ba? Mas nanlalamon ng ganda at in fairness, talagang maganda talaga ang Katrina Ligado at wala akong masabi sa ganda na meron siya. So nakikita ko na grabe ang gagawin niya, talagang execution siguro sa preliminary competition. But for now, nakikita ko Katrina Ligado ay yung beauty niya palaban. Yung mga wardrobe niya talagang bongacious at sabi ko nga, mas bongga pa siyang manamit kaysa kay Tara Valencia nung nakaraang taon no? Kung si Tara Valencia fourth runner-up. To be honest, si Katrina Ligado kaya netong mag-title at kayang mag-first runner-up dahil kung iisipin mo, yung ibang reyna ng mga taga-ibang bansa, hindi rin naman magaling mag-English pero nakakatungtong ng first runner-up. Isa na dyan si Preo, yung time na lumaban si Preo. So, totoo lang yung in-interview ko si Preo, hindi naman ganun kabongga ang English ni Preo. Mas bongga pa ang English ni Katrina Ligado. Kaya lang, yung winner, parang feeling ko, ayun yung tatrabawin talaga ni Katrina. Mali mo naman, pagdating sa coronation, bigla itong kumabog ng bonggang-bongga. So, hindi natin alam guys. Kaya, ano lang, kalmado lang tayo. Malay naman natin, di ba? Makuha, masungkit niya ang corona ng Miss Supranational ngayong taon na to. Kaya take it easy. So maaga pa para sabihin natin na ito na yung mananalo at ito na yung hindi. But for me,
talagang kailangan natin kilatisin, tignan kung sino ba yung mga kandidata. But maraming magaganda din at the best. Pero sabi ko nga, hindi pa rin ako nai-impress talaga kay Miss Indonesia. Nakukulangan ako. So, yung kumpiyansa niya nandoon, pero para sa history ng Miss Supranational, tapos parang nakikita nyo ba yung mga winners nila? Parang hindi ko pa nakikita na ganun kabongga talaga si Indonesia yung beauty niya. But sabi ko nga, laban lang kasi hindi din naman natin alam kung ano ba talaga ang ipapakita niya, di ba? But kay Katrina Ligado, siguro ang the best na gawin natin ay magtiwala lang talaga. So, tiwala para sa laban ng Pilipinas dito sa Miss Supranational. And then, tingnan natin kung ano yung papakita talaga ni Katrina Ligado sa kabuuan ng laban niya dito sa Miss Supranational. So, kaya yan ni Katrina Ligado. And then, of course, magtiwala lang talaga tayo ng bonggang-bongga. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito syempre sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.